Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2051 hanggang 2060. Sa paanan ng bundok, si Raden ay nagmamasid na hindi makapaniwala habang ang tatlo na sumalungat kay Severin ay tumakas sa huli. Kanina, nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Severin at inihanda niya ang kanyang sarili na makialam sa sandali ng pangangailangan ni Severin upang tumulong na ibahagi ang pasanin ng kanyang senior. Pagkatapos ng lahat, si Sean ay isang kilalang henyo sa South Sky na nakapatay ng kahit isang level 9 Supreme Saint kahit na siya ay level 7 Supreme Saint pa lamang. Ang gayong mga gawa ay hindi madaling magawa, kahit para sa isang kilalang kababalaghan at pangunahing disipulo tulad ni Celeste. Hindi inaasahan ni Raden na matagumpay na mapipilit ng mukhang low profile na si Severin si Sean na tumakas. Nang ilabas ni Sean ang Golden Spirit Constitution, biglang tumibok ang puso ni Raden, at naghahanda na siyang mag-bolt sa pinakamaagang pagkakataon. Halos hindi sumagi sa kanyang isipan na si Severin ay magbibigay ng matinding pinsala kay Sean hanggang sa puntong napilitan si Sean na umatras. Halo-halong emosyon ang naramdaman niya habang nakatingin kay Severin na nakatayong nakasuspend sa himpapawid. Lalong lumakas si Severin mula noong engkwentro iyon sa 7th Mountain. Napaisip siya sa kanyang sarili. Nagkaroon ng malinaw na dibisyon sa pagitan ng mga kababalaghan ng South Sky. Una, may mga ordinaryong kababalaghan tulad ni Sean, Uzer, at Celeste. Ang gayong mga individual ay sapat na upang hawakan ang kanilang sarili laban sa kanilang kaharian, at higit sa lahat, maaari nilang talunin ang mga bahagyang mas malakas kaysa sa kanila. Tapos nariyan ang mga napakagaling na mga kababalaghan, na karaniwang pinag-uusapan ng bayan. Ito ay mga individual tulad ni Carl, Simeon, at Kali. Sila ay biniyayaan ng mga banal na konstitusyon at walang kahirap-hirap na pumatay ng mga kaaway na mas malakas kaysa sa kanila. Sa mga mata ni Raden, si Severin ay maaaring mabanggit sa parehong hininga ng mga pambihira na iyon, at ang kanyang opinyon ay ibinahagi rin ng marami sa mga disipulo ng Grandi Uno Sect. Samantala, sa taas, pinanood ni Severin ang pagtakas ng tatlo at walang balak na tugisin sila. Hindi naging madali ang pumatay sa mga kataas-taasang santo na nasa parehong antas ng bawat isa. Hindi tulad ng mga Royal Saint, ipinagmamalaki ng mga Supreme Saint ang higit na lakas ng kaluluwa at mas malaking reserbang kapangyarihan. Walang Royal Saint ang makakaabot sa ganoong antas. Ang mga naka-activate na Meridian ay magpapahintulot sa kanila na gamitin ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, na epektibong ginagawa silang mga hayop sa anyong tao. Ang pagpatay sa kanila ay hindi madaling gawa. Higit pa rito, hindi ordinaryong figure si Sean. Siya ang Gars Cyan, at ang Gars ay isang kilalang pamilya sa South Sky. Tiyak na mayroon silang mga paraan upang matiyak na ang kanilang supling ay hindi madaling matanggal. Kaya't pinili ni Severin na huwag ng malalim para sa pag-atake. Binalot niya ang Scarlet Sky Sword at bumaba mula sa langit. Paglapag, pinalibutan siya ng kanyang mga asawa na may nag-aalalang ekspresyon. Si Gilda, sa partikular, ay namumutla sa takot, at ang kanyang mga kilay ay nakakunot sa pag-aalala. Nasaktan ka ba, Severin? Tanong niya, may bahid ng pagmamadali ang boses niya. Ang labanan sa himpapawid ay naging isang nakakatakot na yugto para kay Gilda, dahil parehong si Sean at Severin ay nagpamalas ng kapangyarihan ng napakalakas na para bang maaari nilang ibagsak ang langit anumang oras. Ang mga suntok na kanilang pinagpalitan ay nagpatag ng ilang bundok, at ang resulta ay nag-iwan ng ilang nakanganga na bangin sa hindi kalayuan. Kahit na ang langit ay dinadala pa rin ang mga galos ng kanilang pag-aaway, na ang mga puwang sa kawalan ay tumatagal ng ilang oras upang magsara. Natural lang kay Gilda na mag-alala matapos maranasan ang lahat ng iyon. Ibinahagi ni Sheila, Sofia, at Diane ang parehong pag-aalala kay Gilda. Tiningnan ni Severin ang kanilang nag-aalalang ekspresyon at nag-alok ng isang nakakapanatag na ngiti. Okay lang ako. Iginiit niya. Ang mga Meridian ni Severin ay umuungal sa buhay. Isang malakas, parang furnace na init ang bumalot sa kanya at naging sanhi ng pagkaluskos ng hangin sa lakas. Ito ay isang nasasalat na pagpapakita ng kanyang perpektong antas ng tagumpay sa level 7 Supreme Saint, dahil ang kanyang espiritual na enerhiya ay nagdadala ng isang kahanga-hanga at kahangahangang aura.
Sa wakas ay nakahinga na ng maluwag si Dayan at ang mga babae. Nagtanong si Severin. Paano napunta ang ani? Ang bundok ng kayamanan ay may taas na halos 1,000 metro at marahil ay umiral na mula pa noong una. Napakarami ng espiritual na enerhiya na halos maramdaman ng isang tao na ito ay natunaw. Ang mga mahahalagang halamang alchemical ay tumubo na parang mga halamang gamot sa mga dalesdis nito, at bagaman karamihan ay mababa ang grado, ang mga natagpuan sa kalagitnaan ng bundok ay may kahanga-hangang kalidad. Hindi sila makakaakit ng ganoon karaming practitioner kung hindi. Nang makuha ang Fire Phoenix Snow Lotus na ginamit para sa mga 8th grade pills, nadama ni Severin na obligado siyang suriin ang kanyang mga asawa. Nagmamalaki si Dayan nang ihayag niya ang laman ng kanyang special ring. Ako ay mapalad na nakahanap ng humigit kumulang 10 6th grade na halamang gamot. Sabi niya. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang mga tangkay ay nagbuga ng halimuyak habang sila ay lumutang sa kanilang harapan. Sumunod naman si Sheila at ang iba pa at ipinakita ang kanilang nakalap. Nakangiti si Severin habang tinitingnan ang kanilang koleksyon ng mga pang-anim na grado na mataas na mga halamang gamot. Ang Wildfire ay isang maalamat na Royal Paragon na ang presensya ay mararamdaman kahit 10,000 taon pagkatapos ng kanyang kamatayan. Maging ang kanyang inabandunang kuweba ay may hawak na mga kayamanan. Bukod sa Sky Soil Zenith at ang pangako ng kanyang mga diskarte sa pakikipaglaban, ang kuweba ay naging kanlungan ng espiritual na enerhiya, na halos naging likidong anyo pagkatapos na ihiwalay sa 10,000 taon. Ang mayamang kapaligiran ay nag-alaga ng maraming alchemical herbs, ang ilan sa mga ito ay ilang milenya na ang edad. Bagamat si Severin ay isa ng 6th grade high-rank alchemist na nasa cusp ng pag-abot sa 7th grade, ang mga 6th grade pills ay mahalaga pa rin sa paghahanap. Ang tagumpay ng kanyang mga kasama ay nagpuno sa kanya ng mainit na kasiyahan. Ngayong nasa kamay ko na ang Fire Phoenix Snow Lotus, susubukan nating tingnan kung mayroon pang mga bounty na maaari nating pakanabangan. Sabi ni Severin na kumikinang sa mga mata. Ang mga guho na naiwan ay hindi lamang halamang gamot. Kung ganoon nga ang kaso, hindi nito makukuha ang atensyon ng lahat ng mga pangunahing sekta at hindi kaakibat na mga practitioner sa South Sky. Ang pang-akit ng legacy ng isang Royal Paragon, maging ito ang Sky Soil Zenith o iba pang hindi mabibaylang diskarte, ay isang pang-akit na masyadong hindi mapaglabanan para sa sinumang matino na practitioner. Ang pagkakaroon ng gayong mga kayamanan ay maaaring magtulak sa isang tao sa hindi maisip na taas at maaaring maging susi pa nga upang maging isang Royal Paragon. Sabay-sabay na tumanggo si Dayan at ang mga babae matapos marinig ang sinabi ni Severin. Alam nilang lahat kung ano ang nakataya. Matapos irali ang mga disipulo ng Grundy Uno sect at ipaalam sa kanila na malapit na silang umalis, ang lahat ay gumugol ng ilang sandali upang huminga bago ipagpatuloy ang paglalakbay sa ilalim ng patnubay ni Severin. Habang nag-navigate sila palapit sa ubod ng mga guho, nakatagpo sila ng maraming mababang uri ng halamang gamot sa daan. Ang isa pang nagniningning na bundok sa lalong madaling panahon ay dumating sa paningin ni Severin. Isang porma sayon ang nagbabantay sa rurok nito, ngunit malinaw na maraming mga kayamanan. Tunay na magkasing kahulugan ang lugar sa tirahan ng isang Royal Paragon. Ang mga kayamanan ay nasa lahat ng dako. Kahit na ang ilang mga kumikinang na bagay sa tuktok ay bahagyang mas mababang espiritual na kayamanan, sapat pa rin ang mga ito para hindi palampasin ni Severin. Bulalas ni Severin sa pananabik. Ang swerte ay nasa ating panig, tila. Isa pang kayamanan ang lumitaw ng halos kalahati ng lugar na ito. Pagkatapos ay inakay ni Severin ang kanyang mga asawa patungo sa bundok kasama si Raden at ang iba pang mga disipulo ng Grundy Uno sect. Noon, ang mga hindi kaakibat na practitioner at mga disipulo mula sa mga pangunahing sekta ng South Sky ay natipon na sa bundok. Natahimik ang mga tao nang dumating si Severin, dahil nakilala ng ilan kung sino siya. Kalokohan. Isa iyon sa mga pangunahing disipulo ng Grundy Uno sect. Mukhang tinitingnan din niya ang kayamanan sa tuktok ng bundok. Hindi mo alam kung gaano siya kalakas. Nagdulot siya ng malubhang pinsala kay Sean. Hindi ko alam iyon. Kalimutan na lang natin ang kayamanan. Masyadong malakas si Severin para sa sino man sa atin.
Nakita ni Severin ang isang pamilyar na mukha sa gitna ng karamihan. Si Tobias ang tumakas kanina. Sumili ang ngiti sa labi niya sa sinabi niya. Hey, hey. Nagkita tayong muli ng hindi inaasahan. Si Tobias, na napaliligiran ng isang dosenang miyembro ng Steels, ay namutla sa pagdating ni Severin. Ang alaala ng kanilang sagupaan para sa Fire Phoenix Snow Lotus ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Pilit niyang ngiti ang sinabi niya. Anong pagkakataon? Kasabay nito, isinumpa ni Tobias ang kanyang kahabag-habag na swerte. Ang muling pagkikita kay Severin ang huling gusto niya. Bagamat hindi siya nasugatan sa kanilang nakaraang pag-aaway, lubos siyang kumbinsido sa lakas ni Severin dahil kahit ang kanyang pinahahalagahang soul devouring nail ay nabigong tumagos sa mga depensa ni Severin. Ang pag-iisip na iyon ay nagpang-inag sa gulugod ni Tobias. Nang tumakas si Sean, sinamantala ni Tobias ang pagkakataong makatakas dahil ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras at lakas sa pakikipaglaban kay Severin. Muli niyang pinagsama-sama ang kanyang mga angkan at nagsimulang maghanap ng kayamanan, na kalaunan ay natagpuan niya. Nako, parang naiinitin si Severin, dahil natagpuan din ni Severin ang parehong kayamanan. Ang posibilidad na kailangan niyang makipagkumpetensya kay Severin para sa bagong set ng mga kayamanan ay nag-iwan kay Tobias ng maasim na lasa sa kanyang bibig. Pinangunahan ni Severin ang kanyang grupo sa isang open area at hindi na itinuloy ang pakikipag-usap kay Tobias matapos siyang batiin. Ang kanyang mga obserbasyon ay nagpapaalam sa kanya na ang paghihigpit ay magtatagal ng ilang oras upang masira, na nagbigay sa kanya ng perpektong pagkakataon upang magpahinga at palitan ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Sa paglipas ng panahon, ang espiritual na liwanag ng bundok ay tumindi at umakay ng daan-daang mga practitioner patungo dito. Nang matapos si Severin sa kanyang pagsasanay at malapit ng magunat ng kanyang mga kalamnan, ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa malayong kalangitan. Isang asol na liwanag ang bumungad sa abot tanaw, at ang enerhiya mula rito ay tila pamilyar. Habang bumababa ang bahaghari, isang tinig na puno ng masayang sorpresa ang tumawag sa kanya. Ha ha ha! Hindi ko inaasahan na makikita-kita dito, Severin. Si Raymond, isa sa iba pang pangunahing disipulo, ay lumabas mula sa liwanag. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Severin habang sinasabi niya. Ikaw pala. Akala ko iba ka. Nawalan ng contact si Severin kay Raymond, Celeste, at sa iba pa simula nang pumasok sa mga guho. Sa paunang pagtatansya ni Severin, inaasahan niyang makakatagpo sina Celeste at Raymond sa gitna ng mga guho. Gayunpaman, ang kapalaran ay nagdala kay Raymond sa kanya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sa paligid ni Raymond, mas kumpiyansa si Severin sa pag-secure ng kayamanan sa bundok na iyon. Gaya ng inaasahan, ang pagdating ni Raymond ay nagdulot ng hindi mabilang na mga talakayan sa mga nagtitipon na practitioner. Iyan si Raymond. Pang-apat na tunay na disipulo ng Grundy Uno Sect. Isa pang kababalaghan ang nagpapasaya sa atin sa kanyang presensya. Mukhang ang mga kayamanan ay mawawala sa ating pagkakahawak. Habang nasaksihan ni Tobias ang pagdating ni Raymond, mas lalong umasim ang dati niyang hindi kasya siyang ekspresyon. Nakatayo ang kanyang bantay habang nakatingin sa isang mabigat na kalaban. Matapos mapagmasdan ang masayang palitan ni Raymond kay Severin, nagmura si Tobias sa sarili. Kalokohan. Bakit nandito rin si Raymond? Maaaring medyo may kumpiyansa si Tobias na makipagkumpetensya para sa mga kayamanan kung makakalaban lang niya si Severin. Bagamat natatakot siya kay Severin, naniniwala siyang kaya niyang labanan si Severin at makuha ang kahit isa o dalawa sa 8 kayamanan sa bundok. Sapat na ang kanyang pag-iingat kay Severin at nakakaramdam siya ng pressure sa presensya ni Severin. Ang pagkakaroon ng level 9 Supreme Saint tulad ni Raymond sa paligid ay ang huling pako sa kabaong na nagwakas sa pagpupursage ni Tobias. Napag-isipan na niyang umatras at talikuran ang laban para sa mga kayamanan. Kung tutuusin, pareho ang interes ni Raymond kay Severin dahil pareho silang galing sa iisang sekta. Ang paghamon sa isa sa kanila ay kapareho ng paghamon ng dalawa ng sabay-sabay. Ito ay walang alinlangan na isang hindi kaakit-akit na pag-asa. Ang alaala ng pananakit ni Severin kay Sean ay nagmumulto kay Tobias.
Mariin niyang sinulyapan si Severin at nag-aatubili na tinipon ang mga miyembro ng kanyang sekta bago umalis upang maghanap ng iba pang kayamanan. May mas swerte pa naman sa ibang lugar. Naisip niya. Ang pag-urong ni Tobias ay pumukaw sa pagkamausisan ni Raymond. Sa pagkakaalam niya, ang lakas ni Tobias ay nakipag-agawan sa kanyang sarili, at pareho silang tanyag na kababalaghan ni South Sky. Para kay Raymond, takot si Tobias kay Severin. Tiningnan niya si Severin na nakakunot ang noo at nagtanong. Bakit pinandilatan ka ni Tobias nang walang awa bago siya umalis? Maging si Severin ay naguguluhan sa nangyari. Isang tipid na ngiti ang alok niya. Hahaha. Parang takot lang siya sa akin. Lalong lumaki ang pagkalito ni Raymond. Bakit siya matatakot sa iyo? Sa puntong iyon, tumunog ang kanilang mga kapwa-alagad at nagsimulang mag-usap tungkol sa nangyari kanina. Maaaring hindi mo pa ito alam, ngunit si Severin ay hindi kailanman nawalan ng lakas ng kaharap sina Sean, Uzer, at Tobias. Sinugitan pa niya si Sean. Baka sa mukha ni Raymond ang kawalan ng paniwala. Batid niya ang kakilakilabot na lakas na ibinahagi ng tatlong individual, dahil ang kanilang mga kasanayan ay hindi malayo sa kanya. Kung siya ay nasa ilalim ng pagkubkob ng trio, ang tanging pagpipilian niya ay ang umatras, sa halip na kunin ang tatlo at saktan ang isa sa kanila. Gayunpaman, ang hindi natitinag na pananalig sa kanilang mga tinig ay naghasik ng binhi ng pagdududa sa kanyang isipan. Nilinggan niya si Severin at nagtanong. Totoo ba iyon? Walang magawang tango si Severin. Ang kumpirmasyon na sinaktan nga ni Severin si Sean ay hindi makapagsalita si Raymond, at nanlaki ang kanyang mga mata. Nakanganga ang bibig ni Raymond kay Severin. Alam niya na si Sean ay biniyayaan ng Golden Spirit Constitution at noon pa man ay itinuturing na kababalaghan ng mga Gars. Si Sean ay ganap na may kakayahang pumatay ng isang tao na mas malakas kaysa sa kanya, kahit nasa murang edad, at si Peak Master Miles ng 7th Mountain ay partikular na nagbabala sa kanila tungkol sa pagiging maingat sa paligid ni Sean. Bilang isang Level 8 Supreme Saint na may Golden Spirit Constitution, ang lakas ni Sean ay madaling nalampasan kahit na ang ilang Level 9 na kapantay. Si Raymond, na nasa Level 9 mismo, ay maaaring magtagumpay sa kanya, ngunit si Severin, ang Level 7 Supreme Saint, ay humakbang pa at nakalaban ng tatlong kakilakilabot na kalaban. Para sa mga ordinaryong practitioner, ang maliit na agwat sa pagitan ng bawat yugto ay maaari ding maging isang kalaliman. Kung mas mataas ang pag-unlad, magiging mas malaki ang bangin. Bagamat maaaring talunin ng Level 3 Warrior King ang Level 8 o Level 9 Warrior King sa pamamagitan ng pag-asa sa mga wastong diskarte at stellar weapons, ang mga ganitong pagkakataon ay talagang imposible para sa mga Supreme Saint. Ang bawat yugto sa loob ng isang antas ay nagsasangkot ng pag-unlock ng ilang meridian, na may layuning ay activate ang lahat ng 365 sa kanila. Ang mga meridian na iyon ay nag-imbak ng napakaraming espiritual na enerhiya, kaya ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ng bawat kalahating yugto ay napakalaki. Karamihan sa mga kataas-taasang santo ay mula sa mga piling sekta at pamilya ng South Sky. Sa makatuwid, mayroon silang magkatulad na antas ng mga armas o mga diskarte sa Star Grade. Ang mga diskarte sa pakikipaglaban at armas ay pareho sa mga tuntunin ng kakayahan, kaya naman ang mga maaaring lumampas sa isang yugto upang pumatay ng mas malakas ay ang tunay na tanda ng isang kababalaghan. Ang pagkamit ng tagumpay na iyon, ngunit may dalawang yugto sa halip na isa, ay isang bagay na magagawa lamang ng pinakamahusay sa pinakamahusay. Kahit na ang mga pangunahing disipulo ay inaasahang nagtataglay ng antas ng talento, si Sean ay hindi basta-basta nakalaban. Ang iginagalang na Supreme Saint ng mga Gars ay kilalang-kilala sa kanyang mga kakayahan, dahil nakapatay siya ng Level 9 Supreme Saint sa kabila ng pagiging dalawang antas na mas mababa. Ito ay isang kaso ng kanyang reputasyon na nagsasalita para sa kanyang sarili. Samantala, nakamit ni Severin ang isang katulad na bagay laban sa tatlong mga kaaway, isang gawaing si Raymond mismo ay maaaring hindi nakamit. Matapos mabalik sa katinoan, tumingin si Raymond kay Severin na may halong pagkamangha at paghanga. Napakalakas mo kaysa sa nakikita ko. Hindi ko akalain na matatalo mo ang isang kababalaghang tulad ni Sean.
Nanatiling mapagpakumbaba si Severin habang pinagmamasdan ang masalimuot na emosyon sa mukha ni Raymond. Lahat ng ito ay dahil swerte ako. Masyado kang mahinhin. Nakangiting sabi ni Raymond. Umiling siya at dagdag pa. Kahit ako ay hindi kumpiyansa na lumaban sa 3 kalaban, lalo na't makapinsala sa isa. Sina Sean, Uzer, at Tobias ay pawang mga kilalang tao sa kanilang sariling karapatan. Ang pagkatalo sa sino man sa kanila ay isang mahirap na hamon. Hindi nagtagal, naalala ni Raymond ang kanyang unang pag-aalinlangan nang lumikha ang sekta ng isang pangunahing posisyon ng disipulo para lamang sa isang bagong dating na tulad ni Severin. Napukaw ang pag-uusisa ni Raymond nang unang sumali si Severin sa sekta, at kinwestiyon niya kung anong mga kwalifikasyon mayroon si Severin na nagbunsod sa sekta na gumawa ng ganoong katayuan para sa kanya. Ang sumunod sa lalong madaling panahon ay isang ipo-ipo ng mga tagumpay, kung saan nalampasan ni Severin si Emery sa ranggo ng Alchemy Tower at natalo si Xiam, na nasa 10 sa ranggo ng Kagila-Hilalas. Nang maglaon ay naabot niya ang ika-7 palapag ng Alchemy Tower at naging kauna-unahang alagad sa kasaysayan nito na may mahabang milenyo na unang na-rank. Kalahating taon pa lang ang lumipas, pero tila naging malabo ang oras. Ang mga nakaraang araw ay nawala sa dilim, ngunit si Severin ay patuloy na ginulat ang lahat sa kanyang mabilis na pagtaas. Noon pa man ay nais ni Raymond na bumuo ng isang matibay na kaugnayan kay Severin dahil umaasa siyang makuha ang posisyon ng susunod na pinuno ng sekta. Gayunpaman, ang panaginip na iyon ay tila mas malayo habang siya ay itinapon sa anino ni Severin. Sina Spencer at Riley, ang ikalawa at pangatlong pangunahing disipulo, ay kasing kilabot at hindi dapat maliitin. Dahil dito, ang presensya ni Severin ay nagdagdag ng panibagong patong ng intriga na nagpasindik kay Raymond. Ayaw masyadong isipin ni Severin ang gulat sa sagot ni Raymond kaya lumingon siya sa bundok at sinabing, "Mukhang humihina ang formation doon. Mag-focus tayo sa pag-aayos at pag-ulit." Tumingin si Raymond sa direksyon ng tingin ni Severin at pinagmasdan ang nakatikip na belo na bumabalot sa bundok. Ang humihinang hadlang ay hindi magtatagal, at ang galit na galit ng mga practitioner ay nagtitipon na sa paanan ng bundok. Lahat sila ay naghihintay na bumagsak ang harang upang sila ay makipaglaban sa kayamanan. Gayunpaman, ang mababang kalidad ng mga kayamanan na iyon ay hindi nakabihag kay Raymond gaya ng mga potensyal na mas mahusay sa gitna ng pagkasira, at mas gugustuhin niyang huwag mag-aksaya ng masyadong maraming oras sa mga ito. Sa panibagong determinasyon, tumingin siya kay Severin at sinabing, "Hayaan mo akong sirain ang hadlang na ito." Si Raymond ay pumailan lang sa hangin at pinakawalan ang kanyang level 9 Supreme Saint Spiritual Energy. Itinaas niya ang kanyang kamay, nag-condense ng ilang sinag ng banal na liwanag sa isang napakalaking palad, at ibinaba ito ng diretso mula sa langit. Ang palad ay kasing laki ng isang burol at nagliliwanag ng nakakatakot na aura habang ito ay bumagsak mismo sa pormasayon. Nagpadala ang impact ng mga ripples sa barrier na parang mga alon sa isang lawa. Ipinagpatuloy ni Raymond ang kanyang walang humpay na pag-atake sa hadlang, ngunit ang pamana ng Royal Paragon ay napatunayang matatag kahit makalipas ang 10,000 taon. Namuo ang pagkadismaya sa mga mata ni Raymond habang ang harang ay hindi nagpapakita ng senyales ng pagpapalam. Sa wakas, itinaas niya muli ang kanyang kamay at gumawa ng isang maliit, kasing laki ng palad, berdeng marka na may kaway ng kanyang kamay. "Lumabas ka," siya ay umungal, at ang marka ay sumabog sa isang makulay na berdeng ilaw. Pumalakpak ito sa hangin at lumawak hanggang sa laki ng bundok. Nang maglaon ay umilo ito ng berdeng ilaw bago bumagsak sa harang. Pagkatapos ay sumabog ang marka, na nagpadala ng shockwave na napunit sa hangin at nagpaikot-ikot sa buhangin. Ang hadlang ay nabasag, at ang mga labi nito ay naglaho sa hangin sa mga daloy ng liwanag. Lalong nagningning ang 8 kayamanan ng gumuho ang harang na parang ipinapahayag ang kanilang kakaiba sa mundo. Lahat ng naghihintay sa paanan ng bundok ay lumundag patungo sa tuktok para sa kanilang pagbaril sa pag-angkin ng kanilang premyo. Pinamunuan ni Severin ang kanyang grupo at naghanda para sumali sa away. Ang kakaibang hamog na dating tumakip sa bundok ay agad na nawala. Mabilis na naabot ni Severin ang rurok sa kanyang pagkamit na level 7 Supreme Saint, kahit na kailangan din niyang pangunahan ang kanyang babae.
Nakita ni Severin ang 8 nagniningning na espiritual na kayamanan nang dumating siya sa tuktok. Ang una ay isang fan na nagpapalabas ng apoy na nagtataglay ng nagniningning na enerhiya at nakaayon sa apoy. Ang pangalawa ay isang itim na ruler na may 3 talampakang haba na nagmula sa isang maitim na kinang. Nakaukit ng mga bituin, araw, at buwan, kaya nitong hadlangan ang mga divine sense ng isang practitioner. Ang pangatlo ay isang malinaw na kristal, 5 talampakan ang haba na espada. Ito ay mas maliit at mas maganda kaysa sa ordinaryong mga espada, ngunit ang enerhiya na nagmumula dito ay napakalamig. Kasama sa iba pang mga kayamanan ang isang maliit na kaldero, isang kumikinang na broadsword, isang polearm na may nakaukit na phoenix at isang dragon, at isang bagay na parang humanoid na puppet. Nang masira ang paghihigpit ng proteksyon na porma sayon, ang mga kayamanang ito ay tila nagising habang ang enerhiya sa loob ng mga ito ay bumubulusok, na naging sanhi ng pagkinang nito. Ang mga kayamanan pagkatapos ay nagkaroon ng sariling isip at umakyat sa langit upang subukang tumakas. Ang mga espiritual na kayamanan ay nakukuha ang kanilang pangalan mula sa kanilang likas na espiritualidad at ang kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Hindi tulad ng mga naunang nakuha ni Severin. Tulad ng Fire Phoenix Snow Lotus, ang mga tunay na espiritual na kayamanan ay lumaban sa pagmamayari at naghanap ng pagtakas nang maramdaman nila ang pagbagsak ng proteksyong paghihigpit. Napansin ng mga practitioner sa tuktok ng bundok kung ano ang nangyayari at sinubukang pigilan ang mga nakatakas na kayamanan. Nagsimulang sumigaw ang ilang tao upang mapansin ang mga lumilipad na kayamanan. Bilisan mo, baka makawala sila sa hawak natin. Kunin sila. Ang mga kayamanang ito ay tahimik na sumasailalim sa pagbabago sa loob ng 10,000 taon pagkatapos na alagaan ng malawak na espiritual na enerhiya ng mga guho. Sila na ngayon ang sagisag ng espiritual na enerhiya mismo. Magagawa natin ang mga ito sa mga elite quality na mga bagay kung makuha natin ang mga ito. Iilan lamang ang nakakontrol sa mga kayamanan, ngunit ang karamihan ay mabilis na natapon ng nakakatakot na aura ng mga kayamanan. Nang makita ito, si Severin at ang kanyang grupo ay hindi nag-aksaya ng oras at nakipagpunyagi sa anumang bagay na maaari nilang makuha. Pinakawalan ni Dayan ang lakas ng kanyang natamong tagumpay na Perfect Stage Level 4 Supreme Saint. Gamit ang Gigantic Hand Crusher, inabot niya ang nagninangas na pamaypay. Samantala, tinapik ni Gilda ang isang punto sa espasyo sa harap niya, na nagpatawag ng napakalaking holographic thumbprint na bumaba mula sa langit at sinigurado ang maliliit na kayamanan na pinili. Marami ang nakakaalam sa pagiging elite ni Dayan at ng mga babae, kaya't umiwas sila sa pakikipagtalo sa kanila para sa mga kayamanan. Ang mga hindi pa nakakakuha ng anumang bagay ay inilipat ang kanilang pagtuon sa iba pang mga kayamanan na magagamit. Sinadya din ni Raymond na makakuha ng kayamanan matapos masira ang porma sayon. Bagamat naabot na niya ang antas kung saan ang mababang kalidad na espiritual na mga kayamanan ay hindi interesado sa kanya kahit kaunti, naakit siya ng mga ito dahil nakabuo sila ng walang hangganang espiritual na enerhiya pagkatapos ng 10,000 taon. Sa pamamagitan ng paghahanap ng angkop na mga materyales para sa pagpipino, maaari pa nga niyang iangat ang mga ito sa medium o kahit mataas na kalidad na mga kayamanan. Masyadong nakakaakit ang tanawin na iyon para palampasin ni Raymond. Desididong iniabot ni Severin ang kanyang palad at kinuha ang hugis puppet na espiritual na kayamanan, na madali niyang masupol dahil sa kanyang lakas bilang isang level 7 Supreme Saint. Matapos makuha ang gusto niya, tinulungan niya ang kanyang mga asawa sa pagkuha ng kanilang mga napiling kayamanan. Ang lahat ng mga kayamanan ay agad na nakuha. Dalawa ang inangkin ni Raymond. Ang maliit na kampana at ang polearm. Si Severin at ang kanyang mga asawa ay magkasamang nakakuha ng 4 na espiritual na kayamanan. Ang humanoid na puppet na pinasuko ni Severin ay kilala bilang Supreme Saint Puppet. Kapag na-activate, maaari itong magpakita ng mga kakayahan na katumbas ng level 9 Supreme Saint at mautusang lumaban sa ngalan ng isa. Natagpuan ito ni Severin na nakakaintriga higit sa anupaman. Ang fan na nakuha ni Dayan ay kilala bilang 7-Bird Fire Feather Fan. Ito ay isang nakakatakot na sandata na ginawa mula sa mga balahibo ng 7 mga halimaw na may kaugnayan sa apoy, at ito ay may kakayahang magpakawalan ng langit na puno ng apoy.
Ang pagkuha ni Gilda, ang Sense Shot Ruler, ay nagtataglay ng mga ari-arian na katulad ng Soul Devouring Nail ni Tobias. Ito ay may kakayahang pigilan ang mga banal na pandaman ng isang practitioner at maglunsad ng mga direktang pag-atake sa kaluluwa ng isang practitioner. Ang Black Ice Sword na nakuha ni Sheila at Sofia ay ginawa mula sa 10,000 taon ng Deep Sea Black Ice. Kayang-kaya nitong hiwain ang malalawak na kalawakan ng yelo sa kaunting pagsisikap. Si Severin ay kontento na sa apat na espiritual na kayamanan at nagpasya na iwanan ang natitirang mga bagay para sa iba pang mga practitioner sa paligid. Ang mga huling item ay inangkin ng isang disipulo ng Dayform Sect at isang hindi kaakibat na practitioner na ang lakas ay sa level 6 Supreme Saint. Bagaman maraming nanonood ang nadismaya dahil hindi sila nakakuha ng anumang espiritual na kayamanan, iniiwasan nilang gumawa ng gulo pagkatapos masaksihan ang lakas ni Severin laban kay Sean kanina. Ang ilang mga mapalad ay nakakuha ng mga materyales sa pagpipino sa tuktok na magagamit nila upang lumikha ng kanilang sariling espiritual na kayamanan. Si Severin at ang kanyang grupo ay umakyat sa langit at sumama kay Raymond sa himpapawid. May inggit si Raymond habang nakatingin sa masaganang ani ni Severin. Ikaw ay isang mapalad na tao, Severin. Binabati kita sa pag-secure ng apat na espiritual na kayamanan. Mahinhin na minaliit ni Severin ang kanyang tagumpay. Masyado kang mabait. Ito ay mga mababang kalidad na espiritual na kayamanan. Nagmungkahi si Raymond. Magmamadali ba tayo sa gitnang lugar ng mga guho? Baka nandoon na si Uzer at ang iba pa. Tumango si Severin, kinikilala na mas maraming pagkakataon ang nasa gitnang rehiyon. Sa partikular, naghihintay pa rin sa kanya ang Sky Soil Zenith na kanyang pinagnanasaan. Ang pagkakaroon ng sapat na Sky Soil Energy ay napakahalaga para sa pagkamit ng tagumpay sa pagmaster ng Sky Soul Heptagold Sword Energy, at sabik siyang kunin ang mahalagang mapagkukunang iyon. Hindi nag-aksaya ng panahon si Severin sa paghihimok kay Raymond. Tara na. Sa pamamagitan nito, pinangunahan niya si Dayan at ang iba pa sa isang mabilis na pag-akyat patungo sa gitnang lugar. Dumating ang gabi, at nakaupo si Severin na nakakrus ang paa sa isang desyerto na burol upang simulan ang kanyang pagsasanay. Ang pagkakaroon ng naabot na wala pang 100 milya sa kanilang paglalakbay patungo sa gitnang lugar sa maghapon, natagpuan ng grupo ang kanilang mga sarili sa isang kapaligirang puspos ng halos espiritual na enerhiya. Ito ay ang perpektong lokasyon para sa pag-iisa, ngunit ang walang humpay na pagtugis ng mga kayamanan sa loob ng mga guho ay palaging nangangailangan ng pag-iingat. Habang papalapit sila sa gitna ng mga guho, nakita ni Severin ang dumaraming bilang ng mga practitioner sa paligid. Ang mga elite na disipulo mula sa mga pangunahing sekta, tulad ng Dayform Sect at Pure Void Sect, ay nakipag-away sa mga mas high-grade na halamang gamot. Sina Raymond at Severin ay nahaharap sa ilang mga pagtatangka na pagnakawan sila, ngunit matagumpay na napigilan ng mga intervention ni Raymond ang anumang mga potensyal na banta. Gayunpaman, nagpasya silang lahat na pinakamahusay na pumili ng isang burol upang magpahinga para sa gabi at mabawi ang kanilang lakas. Sa pagmumuni-muni sa mga nakatagpo sa araw na iyon, nag-isip si Severin. Ang legacy ng wildfire ay hindi pa nagpapakita, at mayroon ng tunggalian sa loob ng mga guho. Hindi na ako magtataka kung ang isang bloodbath ay sumabog kapag ang Sky Soil Zenith ay sa wakas ay natagpuan. Kahit na madali kong makitungo sa isang level 9 Supreme Saint, hindi pa rin iyon sapat upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Kailangan kong gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang matinding kompetisyon para sa legacy ng wildfire ay umakit ng maraming mahuhusay na individual. Bukod sa siya ng Dayform Sect at Tobias ng Steels, ang dalawang pinuno ng Pure Void at Marver Sects ay level 9 Supreme Saints din. Kahit si Raymond ay isang potensyal na kalaban. Bagamat kinilala ni Severin na pareho silang mga pangunahing disipulo ng sekta, walang sinasabi kung si Raymond ay susuko sa tukso ng pagtataksil sa kapwa niya pangunahing disipulo kapag nahaharap sa mahalagang mga pamana. Ang paghamon sa maraming level 9 Supreme Saint ng mag-isa ay isang nakakatakot na gawain, lalo na't ang kaligtasan ng kanyang mga asawa ang pinakamahalaga. Napabuntong hininga si Severin pagkatapos pag-isipan ang sitwasyon at napagtanto kung gaano kahalaga para sa kanya na umangat sa iba upang matiyak ang kanyang mga pagkakataong makuha ang mahahalagang kayamanan.
Sa pag-iisip na iyon, gumawa si Severin ng isang mahirap na desisyon. Sa palagay ko wala akong pagpipilian kundi gamitin ito upang makakuha ng isang pambihirang tagumpay. Sinadya niyang iligtas ang Fire Phoenix Snow Lotus para sa mga darating na alchemical breakthroughs, ngunit naramdaman niya na kailangan niyang gamitin ito at itaas ang kanyang paggamit. Bumaling si Severin kay Raymond, na nagpapagaling sa malapit, at magalang na nagtanong. Kailangan kitang troublemayan para bantayan ako ngayong gabi. Nang marinig iyon, nanlaki ang mga mata ni Raymond sa gulat. Nasa sukdulan ka na ba ng isang pambihirang tagumpay para makalusot sa level 8 Supreme Saint? Natarante si Raymond dahil naalala niyang kamakailan lang ay gumawa ng pambihirang tagumpay si Severin sa level 7. Hindi niya maiwasang magtaka kung ang mga tagumpay ay pangalawang kalikasan sa mga may banal na konstitusyon. Napailing si Severin na may mapait na ngiti at sinabing, "Hindi. Ngunit nararamdaman ko na ang labanan sa gitna ng mga guho ay lalala sa pagdanak ng dugo, kaya pinaplano kong gamitin ang Fire Phoenix Snow Lotus para sa isang pambihirang tagumpay ng maaga." Naningkit ang mga mata ni Raymond sa pag-aari ni Severin ng Fire Phoenix Snow Lotus. Ang mga ito ay mahalagang materyales para sa pagpino ng isang tableta na maaaring magpapahintulot sa isa na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Royal Paragon. Ang ganitong mga bihirang kayamanan ay magpapasiklab ng mainit na alitan kahit na sa pagitan ng mga paragon. Ang mga practitioner ay karaniwang nag-iimbak ng gayong sangkap ng maingat at maghihintay hanggang sa matagpuan nila ang mga kinakailangang sangkap upang pinuhin ang lahat sa isang 7th grade na tableta na may kakayahang tumulong sa isang pambihirang tagumpay. Si Severin, gayunpaman, ay nahaharap sa isang kapos-palad na sitwasyon ng kinakailangang ubusin ang sangkap upang makakuha ng isang pambihirang tagumpay sa level 8 Supreme Saint. Bagamat walang pag-aalinlangan tungkol sa kakayahan ng halamang gamot na itulak ang isa sa paggawa ng isang pambihirang tagumpay sa Paragon, napatunayang hindi gaanong epektibo ang gastos kaysa sa bisa ng tableta sa pag-abot sa antas ng isang Royal Paragon. Bilang resulta, pipiliin ng karamihan sa mga practitioner na gamitin ito bilang isang sangkap para sa tableta sa halip na ubusin ito. Sa kaibuturan, naiinggit si Raymond kay Severin at nagsimulang magtaka kung bakit hindi pa siya pinalad na makatagpo ng mga ganoong bagay. Gayunpaman, hindi niya hinayaang mangibabaw sa kanya ang kanyang paninibugho at pinanatili ang ilang sukat ng makatuwirang pag-iisip. Kung hindi lang siya kasekta ni Severin, hindi siya magdadalawang isip na agawin ang halamang gamot kay Severin. Gayunpaman, napagpasyahan na niyang makipagkaibigan kay Severin. Higit pa rito, mas magiging katangahan sa kanya na gumawa ng isang kaaway mula kay Severin para lamang sa isang halamang gamot. Pagkatapos ng lahat, nakilala niya na si Severin ay isang malakas na individual na sumulong sa napakabilis na bilis. Tumanggo siya at siniguro si Severin. "Huwag kang mag-alala. Babantayan kita." Inakay niya si Raden at ang iba pang mga disipulo palayo upang ang kaguluhan sa espiritual na enerhiya ay hindi masyadong makakaapekto sa mga disipulo mamaya. Si Severin ay nagpapasalamat sa pag-unawa ni Raymond at nag-alok ng ilang gabay kay Dayan at sa mga babae. "Sa tingin ko ay dapat ka ring bumaba sa bundok. Ang pambihirang tagumpay ay maaaring magdulot ng kawalang tatag sa nakapalibot na espiritual na enerhiya at magdulot ng hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang malakas na presyon ay maaaring umabot ng ilang daang milya ang layo, at hindi ko nais na may masugatan sa inyo." Bakas sa mga mata ni Dayan ang pag-aalala. Hindi na siya baguhan sa mundo ng pagtatamo, kaya alam niya kung gaano kahalaga ang Fire Phoenix Snow Lotus. Hindi kalabisan na sabihin na kahit na ang mga Paragon ay babula ang bibig sa gayong mahalagang bagay. Nakipag-usap siya sa kanya sa pamamagitan ng kanyang divine senses, na sinasabing, "Ito ay isang mahalagang halamang gamot, Severin. Hindi mo ba naisip na magiging sayang ang pagkonsumo mo ng ganoon?" Natanggap ni Severin ang kanyang nag-aalalang mensahe at sumagot gamit ang parehong paraan ng komunikasyon. "Huwag kang mag-alala. Bagamat hindi ko pa matagal na kilala si Raymond, siya ay isang pangunahing disipulo ng sekta. Siya ay nagpakita ng kabaitan at nagpadala pa sa atin ng mga regalo bilang pagpapakita ng katapatan." Mukhang matino ang pangangatwiran ni Severin kaya tumanggo ito at sinabi sa kanya, "Sige. Pero palihim pa din kaming magbabantay.
Matapos sabihin sa mga batang babae na mag-ingat, nagtayo si Severin ng isang porma sayon at nilamon ang Fire Phoenix Snow Lotus. Ang kanyang buong katawan ay agad na binahan ng isang surge ng life essence at energy habang ang kanyang energy core ay napalitan ng isang dagat ng espiritual na likido na kumikinang na may hindi mabilang na mga gintong ilaw. Ang mga berdeng lotus na kaakibat ng banal na kasulatan ng pilosopiya ay lumitaw mula sa dagat na iyon. Para sa panlabas na tagamasid, si Severin ay kahawig ng isang Diyos na nagmumula sa isang nakakatakot na aura. Pinunit nito ang nakapalibot na kawalan, na lumilikha ng mga alon na umabot sa daan-daang milya ang layo. Nagulat ang mga practitioner sa lugar sa napakalaking aura ni Severin, at inihayag nila ang kanilang pagkamangha at hindi paniniwala habang nasaksihan nila ang pambihirang pangyayari sa kalangitan. May nagsasanay ba dito? Ang espiritual na enerhiya ng taong iyon ay nakakatakot. Siguro may nakagawa ng tagumpay sa level 8 Supreme Saint. Nakakatakot ang palabas na ito. Ang taong iyon ay dapat na napakaswerte upang makamit ang isang pambihirang tagumpay.